Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli sa buong Kabikulan. Bagamat po tayo ay umuulan, napakatamad gumising, ngunit salamat po dahil tayo po ay binigyan ng lakas. At kahit po giniginaw ay magpapatuloy po tayo sa ating palatuntunan sa umaga pong ito. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya na samahan niyo po kami saan man po kayong panig sa Pilipinas naroon. Kung naman po kayo sa ibang bansa, nag-aabang sa FB, ay samahan niyo po kami ngayong umaga sa biyaya sa pag-aaga sa 91.9 BBS DWLB. Isang bagay na napakahalaga ay ang salita ng Diyos ang lagi ho nating isa puso. At ilang days na lamang ay Pasko na. Mararamdaman na naman natin ang talagang sa panahon ngayon ang simoy ng hangin ay iba. Ako po ang iyo po mga kasama sa loob po ng kalahating oras, si Pastor Andy ng Philippine Good News Church, at sa technical side naman po ay kasama po natin si Ariel. Sasamahan niyo po kami mga kaibigan, mga kapatid. At sa umaga pong ito, ang ating pong food for today ay isang talata na unahin natin sa John 3:16, na ito po ang sinabi ng Diyos. Ating po pagsalusaluhan, sabi po sa John 3:16 ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world. Sa ating pong layunin sa pag-aaral pong ito, sa umaga pong ito, ay ang tulungan ho tayo bilang mga tao na lalo po tayong lumalim at yakapin ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinadama nang ipagkaloob niya ang kanyang anak na si Jesucristo. At bigyan ho tayo ng inspirasyon na tumugon sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Siguro po ang iba po sa atin sa umagang ito ay hindi na malaman kung ano ang ilalagay sa regalo sa mga anak. Ay may mga exchange gift, traditional na ho talaga ng Kristiyano, ugaling Kristiyano, yung salitang wanito-wanita, pagpapalitan ng mga regalo. Kumbaga kaya yung iba ay hindi nila malaman kung ano ilalagay nila na pangregalo sa mga inaanak, sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan. At minsan yung bang essence ng salitang wanito-wanita ay hindi makita yung tunay na dama ng pagmamahal. Kasi po yung tunay na pagmamahal na inalay, at ngayon po ititignan natin sa talata pong ito, yung pagmamahal, the gift of God's love, ay wala po siyang hininging kapalit. Sadyang mahal niya ang tao, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya ito pong Paskong ito ay panahon na sinasabi ng iba ay pagbibigayan. Ito yung panahon na kung saan ang pagregaluhan upang ipadama ang pagmamahal. Talaga naman yun ang laging nasa isipan ng tao. Sana'y kahit hindi Pasko ay patuloy ho nating araw-araw sana, kumbaga sabi ng iba ay Pasko sa ating mga puso. Sapagkat ang ating Diyos po ay ipinadama niya ang kanyang pagmamahal nang tayo po ay regaluhan. Yung pagmamahal pong walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. Ibinigay niya at ipinagkaloob niya ang kanyang anak. Sabi ho doon, sino man sumampalataya sa kanya, magkakaroon ng buhay at hindi mapapahamak. Unang punto na nais ko pong iwan sa bawat isa, the promise of love. Ito ang pangako ng pagmamahal. Kung bakit po ito nangyari, dahil ang Diyos sa simula't simula pa ay mayroon na pong pangako sa tao. Magsimula po kay Adan o kay Eva sa ating mga ninuno, nang sila po ay magkamali o magkasala, ay naroon na yung pangako na salitang binhimo't binhi niya.
laging mag-aaway. At ito yung dudurog ng sako mo na tumutukoy po sa pagsilang sa Panginoong Isukristo. Naroon na ho yung tugon ng pagmamahal at yung pangakong ito na naranasan ng mga propeta na naghintay sila na pangakong magiging tagapagligtas dahil sa panahon na sila'y sinasakop, sa panahon na sila'y nakadarama ng kalungkutan, nakadarama sila ng pang-aalipin, ay nangako ang Diyos sa mga propeta na may isisilang na isang prinsipe ng kapayapaan at walang hanggang ama. At ito na po yung pangako na nangyari, the promise of love. Tayo po ba'y sanay mangako? O tayo po ay pag nangako ay magaling ho tayo magpaasa? Ang Diyos po, ang kanyang pag-ibig ay maagap. Ano ibig po sabihin ng maagap? Alam na ng Diyos kung saan at kung paano at kung kailan, kung anong oras niya padadala ang kanyang anak. May kasabihan po sa Quezon na daig ng maagap ang masipag. Kahit gaano ka kasipag kung hindi ka naman maagap, ang Diyos po, alam niya kung saan siya tutugon. Alam niya kung saan siya lalagay sa panahon na kailangan na ng tao. Doon po kumikilos. Minsan may kasabihan ang Diyos po ay last 2 minutes. Ayaw lang ng Diyos na tayo ay gumibap sa pag-ibig po niya. Kailan naman po ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagkulang. Maagap at karapat-dapat. Sa kanyang pag-ibig, kanya po tayong minahal na walang dahilan. Pagmamahal na lubusang kanyang ibinigay sa sangkatauhan. Kaya itong masaganang paghanda ng Diyos ng isang planong ipadala ang kanyang anak na tagapagligtas ay isang bagay na regalo sa sangkatauhan na ibinigay po sa atin. Ano man po yung mga bagay na maaari nating matanggap sa Pasko pong ito o kaya'y marahil hindi tayo makatanggap ng regalo na ina-expect natin sa ating buhay, ay may isang napakahalagang regalong ibinigay po sa atin ng Diyos. Minsan po may inatinan akong isang gawain na nagkaroon po ng wanito-wanita. May isang sumali po doon na ang kanyang inilagay sa regalo ay galing sa ukay-ukay, may mantsa pa. Siguro dahil sa hirap ng buhay ng taong ito, gustong maranasan yung pagwanito-wanita, nakipagpalitan ho siya ng regalo. Ang malungkot ho, yung nakatanggap ng regalo ay nagreklamo sa organizer. Bakit daw ganon? Dapat daw ang inilalagay sa regalo ay yung bago, hindi galing sa ukay-ukay. Kasi ang expectation niya, maganda yung inilagay niya sa regalo, ngunit ang kanyang nakuha ay pangit. Ito yung sinasabi ko mga kapatid, mga kaibigan, na yung pagbibigay ay taos puso. Wala dapat hinihingi ng kapalit. Minsan yung wanito-wanita ay nakasanayan natin, pero para kung walang blessing na natatanggap ang tao. Bakit po? Nagbigay ka ng regalo, tumanggap ka ng regalo. Ang nais po ng Bible at pinakanais po ng salita ng Diyos ay magbigay ho tayo sa ating kapwa na galing po sa ating puso. Ang sabi nga po ng kanyang mga salita, kung nagbigay ka sa kanan, huwag mo nang pagkalat pa sa kaliwa. Huwag mo nang ipaalam. Kung may tutulungan ka lang, sabi ng Diyos, na tutulungan mo dahil huhingi ka ng kapalit pagdating ng panahon ay dahil matutulungan ka rin. Walang saysay. Sabi ng Bible, kung may tutulungan kayong hindi kayang magbigay sa iyo ng pagbabalik, yung hindi kayang ikaw ay palitan ng mga bagay na ibinigay mo. Sapagkat sabi ng Bible, hayaan mo na ang iyong ama na sa langit ang siyang gumanti sa iyo. Yung pagmamahal na ibinigay ng ating ama na ang kanyang anak ay hindi niya ipagkait sa atin ay isang napakalaking bagay na ho. Kaya ang punto natin, ang pangako ng Diyos na pag-ibig ay na para sa lahat ay kanya pong ginanap. Ano man po ang ating pinagmulan, mayroon man po tayong pagkabalisa ngayon kung saan tayo kukuha ng panghanda sa Christmas, panghanda sa New Year. Kasalukuyan man ngayon na ikaw ay problematic,
o naharap sa isang kasalanan na hindi mo ginawa. May tunay na regalo na pwedeng umalis ng lahat ng kalungkutan at kawalang pag-asa sa buhay ng tao. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Ibigay natin ang ating sarili sa Kanya, sapagkat kahit ho siya ay hindi ho siya nagkait, ipagkaloob niya ang kanyang anak. Sabi niya, for God so loved the world. Ano ho, mahal ho tayo ng Diyos. Kaya nga po, bigyan ho tayo ng isang regalo na hindi ho kaya nating balikan o hindi natin kayang, sabi doon ay gantihan ang salitang pagkakaloob ng regalo ng Diyos sa atin. Mas minahal ho tayo ng Diyos kaysa sa pagmamahal natin sa Kanya. Una ko pong punto, the promise of love, ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Diyos pa rin sa mga susunod at sa kasalukuyan. Pangalawang punto na nais ko pong ibigay po sa atin ngayong umaga, ang paghahatid ng Diyos ng pag-ibig. Sabi po ng Luke chapter 2 verse 11, ito ho yung pangalawang talata na nais ko pong basahin sa bawat isa po sa atin, sa mga sumusubaybay po ngayon umaga, nasa FB Live ka man po. Ito po yung sabi ng Luke chapter 2 verse 11. Sabi niya po, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristo ng Panginoon. Ito po yung paghatid ng mensahe ng pagmamahal. Ito yung katuparan. Sino bang pinagsabihan niya rito? Yung mga pastol ng tupa. Nagpakita sa kanila yung anghel, may mensaheng napakaganda. Sabi niya, sa bayan ni David ay isinila ngayon ang inyong tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, na isinilang sa isang hindi karangyaang lugar, isinilang sa isang sabsaban, kumbaga po sa kulungan ng mga hayop, isinilang ang ating Panginoong Hesus. Hindi katulad ngayon, siguro ang iba sa atin ay isinilang sa ospital, isinilang sa isang magarang ospital, isinilang sa kanilang tahanan na may maayos na lugar. Ngunit ang ating tagapagligtas ay isinilang sa isang simpleng maliit lamang na lugar na kasama po ay ang mga hayop. Nandun ang kambing, kabayo, sa sabsaban, kainan, kumbaga, ng mga hayop, tipunan. Kaya nilagyan lang nila ng dayami. Tignan ho natin yung paglalarawan ng Diyos sa kanyang anak. May hatid ang isang biyaya ng pagliligtas. Isinilang siya sa isang napakaliit na nayon. At sa isa pang lugar na kung saan ay para sa ibang tao ay hindi parang walang, hindi maayos na lugar na pwedeng silangan ng isang taong isisilang. Ngunit nangyari po ang lahat dahil po sa plano ng ating Ama. Yun ang katuparan ng pangako ng Diyos na dumating sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesus. Yung mga anghel na nagbigay ng mensahe ng mabuting balita sa mga pastol, ang mensahe ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ang punto, ang pagdating ni Jesus ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos na sumasalubong para po sa atin. Ito po yung mensahe ng Pasko. Yung dinala ang isang balita na maganda. Hindi fake news, hindi chismis, hindi tunay na pagdadala ng balita sa bawat pahanig noon ng lugar na kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, mga minamahal ko,
Pag nilalayan ho natin ang araw hong ito na malapit na yung Pasko, tignan ho natin yung ating mga sarili. Noong mga nakaraang Pasko ba at mga Pasko pang dumating, ano ba yung pagbabagong nangyari sa buhay ko? Ano ba yung pinaka-the best na regalong natanggap mo sa buhay mo na hindi mo maipagpapalit? Nahoy, ito yung regalong matanggap mo ngayong Pasko. Ang regalo ng Diyos na tunay na pagmamahal na walang kondisyon at walang hinihinging kapalit sa buhay mo. Dahil hindi mo kayang tugunan at hindi mo kayang pantayan yung pagmamahal niya. Bilang taong inibig ng Diyos at binigyan ng pagmamahal, ano kaya ang dapat nating maging tugon? Ano ho? Ito yung sabi po ng 1 John chapter 4 verse 19. Sabi po ng talata pong ito, nawa po ito'y ating maging tugon sa pag-ibig na ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin. Sabi niya, sa kanyang mga talata, sa chapter 4, may bilang na 4, may talata hong 4, may bilang na 19. Tayo'y inibig, sabi po, tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na yan ay nakikita, ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito po yung sabi ng John, unang Juan. Ang talata po ay 4, may bilang na 19. Ang tugon na hinihingi ng Diyos sa pag-ibig na kanyang ipinadama ay mahalin ho natin siya at mahalin po natin ang ating kapwa. Itong pag-ibig na nangangailangan ng tugon na tunay, na kapag naunawaan ng isang tao, ay lalo siyang lalalim sa pag-ibig ng Diyos. At lalo niya hong mamahalin ang Diyos at ang kanyang kapwa. At ipapaabot niya ang pagmamahal na ito sa kanyang kapwa, hindi lang para sa kanyang sarili. Kaya nga po sabi po ng talata, na minamahal mo ba ang iyong kapatid? Ngunit, hindi mo naman ipinapakita. Paano ba natin ipapakita sa tamang pagtugon ng pagmamahal? Ano? Basta na lamang ho ba nating sabihin mahal natin siya? Alam nyo, nung sa mga may asawa at mga umiibig sa panahon ngayon, yung tunay na pag-ibig, sabi ng iba ay nakapaghihintay at gumagawa ng paraan ang isang lalaki para mapasagot lang ang isang babae. Sa mga tatay na naging tatay, bago naging tatay, ay gumawa muna ng mga paraan o diskarte para mapasagot niya kanyang asawa at maging mag-asawa sila o yung babae. Gumawa siya ng mga bagay na pambihira. Kahit wala ng allowance ay nakakaisip pumili ng bulaklak para lang may maibigay sa kanyang minamahal. Ano po yung punto ko? Yung tunay na pag-ibig at pagmamahal ay hindi po nailalarawan sa salita lamang. Yung tunay na pag-ibig at pagmamahal ay nailalarawan sa pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Katulad po ng ginawa ng ating Diyos na buhay, hindi lang po basta pagmamahal ang kanyang sinabi, kundi ipinakita niya, ipinadama niya ang pagmamahal niya po para po sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, sabi doon, natuto tayong umibig dahil ang Diyos ang unang umibig po sa atin. At ipadama ho natin yung pag-ibig na yun sa ating pong mga mahal sa buhay. Kaya po pag darating ng Pasko, may maririnig ka sa iba na nagkaroon ng problema sa magulang, sabi nila ito yung time na para bumalik ka at humingi ng pagpapatawad sapagkat ang Paskong ito ay puno ng pag-ibig, ay lumaluwag ang kalooban ng mga tao sa pagpapatawad at magmamahal.
sa mga anak na nagkamali at nagkasala, naging suwail, sabi nila ito yung panahon ng Pasko na kailangan kong magbalik at manumbalik sa aking mahal sa buhay, sa aking magulang. Yung pong araw na ito ay, kumbaga, ay itong araw ng Kapaskuhan ay isang napakagandang biyaya na pumupukaw sa damdamin ng bawat isa na nagpaparamdam ng pagmamahal. Nawa po hindi lang sa isang salita, makita po natin yung tunay na pagmamahal, ipadama ho natin sa ating kapwa, sa ating kapitbahay. Gasino na yung isang gulay na nilagyan mo ng masarap na kaunting sili na ibigay mo sa kapitbahay mo, pagpaparamdam ng pagmamahal. Minsan sa panahong ito, kung saan sa mga barangay, yung kapitbahay mo, siya pa yung galit sa iyo. Minsan kung sino yung mahal mo sa buhay na pwede mong lapitan, siya pa yung may tampo at galit sa iyo. Sana'y wag mangyari at ipangibabaw natin sa buwang ito at sa ilang natitirang araw yung salitang pagmamahal sa kapwa. Dahil hindi natin masasabing mahal natin ng Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin ang ating mga kapwa. Pagpaparamdam ng pagmamahal, pagpapakita, ito'y pinagtitibay ng katiyakan na katanggap-tanggap at nakakaunawa ho tayo ng tunay na regalo ng Diyos na kanyang pag-ibig kung tayo po ay may pagmamahal din naman sa ating kapwa. Sabi na kanya mga talata, kapag binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Gantihan mo ng pagmamahal sa madalihong salita. Ito pong mensahe ng Diyos sa atin sa pag-ibig na kanyang pinadama habang tayo po ay may buhay. Kailangan ho nating tumugon sa pagmamahal ng ito. Huwag ho nating hintayin yung mga panahon na kung minsan ay hindi na ho natin kayang bumangon at hindi na rin ho natin kayang maglakad. At hindi na ho natin kayang pumunta sa mga taong nasaktan ho natin para humingi ng kapatawaran, saka natin ho mapag-isipan na tayo po pala'y nagkamali at nagkasala. Hanggat tayo po ay may lakas pa, tayo po ngayon ay nakakalakad pa at maayos pa, gampanan na ho natin bilang tao ang sinasabi po ng salita ng Diyos na kung may pag-ibig tayo sa Diyos, ipakita natin sa pagmamahal din naman natin sa kapwa. Kaibigan, kapatid, tila ba parang sa panahon ba ngayon ay di ka nakakaramdam ng tunay na pagmamahal? Para ba sa isip mo nag-iisa ka lang dahil sa mga suliranin, dahil sa mga hamon ng buhay, lalo na sa mga nakarang araw na dumaan ang isang trahedya na nagpabago sa kalagayan ng buhay ng isang tao ngayon, yung baha. May tunay na pagmamahal na inaalok ang Diyos sa iyo. Minahal ka ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagiging suwail. Minahal tayo ng Diyos bagamat tayo nakalimot sa Kanya. Ni minsan hindi siya nakalimot sa atin. Kaya sana'y maging tugon natin yung tunay na pagmamahal din sa Diyos. Hindi pa kunwari, hindi pagpapakitang tao, hindi pagpapasikat, kundi yung pagmamahal na nanggagaling sa puso. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbabago sa ating mga relasyon at nagbibigay sa atin ng inspirasyon na mamuhay ng may habag at biyaya sa kanyang dakilang palad. Kapag naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos at tinanggap natin sa ating mga puso, nagbabago ito ng takbo ng ating buhay. Nagbibigay ito ng inspirasyon na lalo tayong
mamuhay sa biyaya at habag ng Diyos. Ang Pasko ay isang panahon upang ipadama at alalahanin ho natin at ipagdiwang ang dakilang regalo ng Diyos. Hindi ang regalong makukuha ho natin. Baliwala lang ho yan, nauubos yan. Sunod ng mga buwan yan, niregalo sa iyo, luma na yan, sira na yan. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo ay pag-ibig na ito ay malayang malaya at hindi naglalayo kundi laling naglalapit sa atin. Tanggapin po natin ang dakilang regalo ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Mga giliw ko pong taga-subaybay, nasa FB ka man ngayon, nasaan ka man ngayong lugar, sana'y napagnilay-nilayan mo at tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa umaga pong ito. Bago tayo magtapos sa ating pong pagkain ngayong umaga, ay tayo po'y muling manalangin sa ating Diyos na buhay upang tayo po'y tumanggap ng masaganang biyaya sa buong maghapon. Inanyayahan ko po kayong manalangin sa umaga pong ito. Tayo po'y manalangin. Ama namin, Diyos na nasa langit, puno ng pagmamahal, pag-unawa, bagamat hindi po kami karapat-dapat, ginawa mo ho kaming karapat-dapat sa inyong paningin. Tulungan niyo ho kaming lubusan po namin mahalin ang inyong pangalan at ipakita po namin sa mga gawa, hindi lamang sa salita. Mamuhay po kami, Panginoon, na nang ayon po sa iyong pag-ibig at makita, Panginoon, ang tunay na pagmamahal sa ugali ho namin bilang tao na iyong nilikha. Sa buong maghapon pong ito, ang aming pong panalangin, lagi niyo po kaming samahan at gabayan, palakasin ang aming pisikal at espiritual na katayuan, at ilayo po kami sa anumang klaseng karamdaman o kapahamakan. At ang aming dalangin, lalo mo kaming ilapit sa inyong presensya, aming Ama. Basagin niyo po ang mga pusong pagmataas. Tulungan niyo kami magpakumbaba, sapagkat kung saan kami nagpapakumbaba, doon mo kami itataas. Maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob niyo, aming Ama, ang iyong anak upang isilang sa mundong ito, upang kami ay magkaroon ng ugnayan sa iyong dakilang pangalan. Naway, ang regalong pinagkaloob mo sa amin ay lalong maging sariwa at lalo kaming lumalim sa pag-ibig ng iyong anak na si Jesucristo. Pagkaloob niyo po sa amin ang aming pangangailangan sa araw pong ito, tinatas ka po namin sa buhay po namin. Bagi po ang programang ito, patuloy po namin tinataas po sa inyo. Nawa po yung marami pang maabot. Nawa po yung marami pa pong taong makinig ng iyong mga salita. At sa mga taong nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay maging daan upang anyayahan din naman ng iba na makinig sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa mga taong ginagamit mo upang pagpalain ang iyong gawain, ang iyong ubasan, at may hatid po sa kanila ang iyong mensahe. Purihin ka sa umagang ito, dakilain ka. Luwalatiin ka. Lahat ng pagpupurit, pagsamba, inialay po namin sa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, kayo po manatili sa ating pong programa pong ito, sa station pong ito, at hindi na po magtatagal ay susunod rin po ang Kakampi Network. Magandang umaga po, ako po muli si Pastor Andy. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own, His anthem raise.
from his